Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, lumapit ang isa sa mga skriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng skriba. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo natin ay natunghayan nating muli ang pagtatanong sa Panginoon tungkol sa pinakamahalagang utos mula sa isang eskriba. At kaiba sa ibang mga lumapit at nagtanong sa Panginoon, ang tanong na to, tinanong na ding minsan ng mga taong gustong hulihin sa bitag ang Panginoon. Pero itong tagpo na ito kay San Marcos, tanong to na isang eskriba na talagang gusto niyang maunawaan ano ba talaga yung pinakamahalagang utos. Kaya nga pagninilayan po natin ng Ebanghelyo, hindi lang sinasagot ng Panginoon yung kanyang tanong. Tinuturuan talaga siya kung papaano. Paano nga ba isabuhay, hindi lamang malaman kung ano yung mga utos. Halimbawa, sa dulo na Ebanghelyo, sasagot yung eskriba. Pagkarang ipaliwanag sa kanya ng Panginoon at naunawaan niya. Una, naunawaan niya na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang pagtupad sa mga ritual o mga utos na nandun yung mga susunuging handog, nandun yung mga dasal na binabanggit. Dahil bilang mga Hudyo, bahagi yan ng kanilang pagsamba. Hindi ibig sabihin ay hindi yun mahalaga. Na yung lahat ng mga yun ay mawawalan ng kahulugan at saysay kung hindi talaga tumitimo sa puso ng tao yung pag-ibig sa Diyos na siyang magbubunsod at magbibigay ng kahulugan sa lahat niyang ginagawa. Sa buhay man natin, sabihin natin, kaminsan mayroong mga tao sasabihin, "Ako'y kaya simba ng simba, pero wala naman nangyayari sa buhay ko." Diba? Mayroong mga ganun. Tapos iiwan nila yung pananampalataya natin. Kasi yun ang sasabihin nila. Ako'y kahit dasal ng dasal. Tapos wala naman nangyayari sa buhay ko. Pero ngayon natagpuan ko si Jesus. Pag naririnig ko po yung mga kwento na yun, nalulungkot ako. Bakit? Kasi yung sinasabi niya na yun, kung ginawa niya yun nung habang nagdadasal siya, kung ginawa niya yun habang nagsisimba siya, bakit? Nung ba nagsisimba siya, talaga nagninilay siya sa salita ng Diyos?
Di ba nagdadasal siya? Talaga bang binuksan niya yung puso niya sa Panginoon? Sa malamang hindi. Sa malamang tulog, sa malamang kung ano yung iniisip. Pero kung talagang pagninilayan natin ang salita ng Diyos at bubuksan natin ang ating mga puso, makikita natin ang pagmamahal sa Diyos, ang pagsamba sa Panginoon. Hindi lang sa oras na to ng ating pagsisimba at pagdadasal. Hindi lang sa mga pagkakataon na nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Ang pagmamahal at pagsamba sa Diyos ay kakambal ng buhay natin. Kung kaya nga yung lakas, sinuhugot natin sa ating pananalangin. Yung inspirasyon nandun, ginagabayan tayo mula sa ating pagdadasal. At yung mga na pagninilaya natin, yung mga naiisip natin, yung mga nadarama natin na bagay na dapat nating gawain, yun ang pag-ibig na nasa puso natin na ibabahagi natin. Gayunpaman, kahit nasa puso't isip na natin, hindi pa rin sapat hanggat hindi natin ginagawa. Kaya nga, ano po ang sabi ng Panginoon? Malapit ka nang mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Anong mahalaga? Mahalaga sa buhay natin ito. Kaya yung karanasan natin ng pag-ibig ng Panginoon, hindi lang bagay na masarap na pakiramdam kasi nagsisimba ako ngayon na nagdadasal ako. Kundi yung makita natin bukas hanggang sa mga susunod na mga araw. Patuloy na dadarama natin ang Panginoon na nililiwanagan at ginagabayan tayo. Kaya nga po, kung babalikan niyo yung sagot ng Panginoon, mahigit 600 yung mga batas na tinuturo ng mga Hudyo, mga 623. Isipin niyo yung dami na yun magmula doon sa 10 utos na dagdagan. Kaya alin po doon yung pinakamahalaga? At sasagot ang Panginoon. Ang gagawin ng Panginoon, babalikan niya yung araw-araw na dinadasal nila. Shema Israel. Yun po yung introduction. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon, ang ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon ng buong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Madalas pagka tinatanong na tayo, ano yung pinakamahalagang utos, ang nasa isip kagad natin, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love God above all. Pero kung babalikan natin itong tagpo na ito kay San Marcos, bago sabihin ng Panginoon, love God above all, sinabi niya, listen, O Israel. We have no other God but God, one God, and love God above all. Yung pong listen, O Israel. Gusto ko pong balikan niya na yun ang binibigkas nila lagi na panawagan sa dasal. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na yung utos na yan ng Panginoon, matutupad natin, una't higit sa lahat, kung nandun yung ating palaging pagdadasal. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong binalikan itong utos na ito ng Panginoon. Matakot kayo sa Panginoon, sabi ni Moises sa inyong Diyos. Sundin ang lahat ng kanyang mga utos, ng kanyang mga tuntunin habang kayo nabubuhay. At kung ito'y susundin nyo, hahaba ang inyong buhay. Dinggin nyo't sundin itong mabuti at mapapanuto kayo. At lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing pinangako sa inyo. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas, at mga utos niya'y itanim sa iyong isip. Ang karanasan na yan ng pananalangin, yan ang napakagandang karanasan na hindi lamang nararanasan natin ngayon sa ating pagsisimba. Uunat higit sa lahat,
nararanasan natin sa ating mag-anak. Kaya nga nito mga nagdaang araw o maaaring ngayon, itong linggo na to o itong buwan na to, galian natin na dumalaw tayo sa puntod ng ating mga yumao. Tunay, sa pagdalaw natin, magkahalo yung lungkot at kagalakan. Lungkot dahil alam natin, pumanaw na yung ating mahal sa buhay, lalong higit kung kamamatay lamang nila itong taon na ito, itong mga nakalipas na mga buwan. Pero isang bagay yung makikita natin sa paglipas ng panahon na nararamdaman natin sa tuwing tayo dumadalaw sa puntod ng ating mga yumao. Di lang lungkot, kundi ang higit doon ay kagalakan. Sa pagdalaw sa sementeryo, mainam nga po na sa ibang mga lugar, di ba, pinagbawal pa nila yung mga radyo, pinagbawal pa nila yung mga baraha, pinagbawal nila yung mga inom. Kasi ang isang bagay na mararanasan mo sa pagdalaw, pag nandun ka, pagdadasal. Dahil yun naman talaga eh. Pagkasabay din ng pagdadasal na yun, nandun din, pagkukwentuhan ninyo ng mga magkakamag-anak. Na pag tinignan natin, ano yung nandun na bagay na isipin mo, ano ba yung dadayuhin ko dun eh? Puro puntod yun nandun. Ano ba sisilungan ko dun eh? Baka umulan eh. Maglalagay lang naman kami ng tent. Ano ba yung magagawa ko dun eh? Buto na lang naman ng labi ng mga mahal sa buhay ko yun nandun. Kaya nga sa ibang mga tao, kalokohan yung ginagawa. Pero sa atin, pag-iisipin po natin, ang isang tao na namatay, kung ang buhay ninyo magkakain lang, malulungkot ka kasi sasabihin mo, ngayon di na siya makakakain. Kung yung buhay ninyo pamamasyal lang, ngayon di na siya makakapamasyal. Pero sa pagdadasal, sa mabuhay tayo o sa mamatay, hindi natin mararamdaman yung kawalan. Dahil kahit tayo pumanaw, kahit nandun tayo sa puntod na ating mga yumao, ano nararamdaman pa din natin? Yung presensya ng bawat isa. Bakit? Kasi lahat tayo ay buhay sa Panginoon. At ano yung pinagsasaluhan na nandun kung kaya natitipon o kahit wala doon, nasa ibang lugar, nag-uukol yung mag-anak ng pagdadasal. Kaya nga, may mga bahay na makita nyo, hindi sila makauwi sa mga puntod na yumao dahil malayo yung lugar, nagtutusok sila ng kandila. Hindi lang maglagay ng kandila para sa mga kaluluwang ligaw, kundi nandun na nag-uukol ng panalangin. At ano yung mahalaga na nadarama na namamagitan doon? Yun yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin. Kaya nga po, yung pag-ibig sa Panginoon, yan yung nagpapatuloy sa atin na hindi kailangan ng Diyos yung pag-ibig natin. Pero yung pagmamahal na yan ng Diyos, yan ang magpapanibago sa atin. At mapapakita natin yung pag-ibig na yan ng Panginoon, sa pag-ibig din natin sa ating kapwa. Dito sa Ebanghelyo natin, binuod ng Panginoon, magkayakap yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos na daramdaman natin din sa pag-ibig sa kapwa o sa pag-ibig ng kapwa din sa bawat isa sa atin. Sa pag-ibig na pinagsasaluhan sa loob ng mag-anak. Nalala ko nga po na minsan, nagbe-bless po ako ng bahay. Sabi ko, yung pag-ibig na yan, lumalago at inaalagaan sa loob ng tahanan. At ang susi para sa pag-ibig na yan ay lumago, ay yung oras ng pagdadasal ng mag-anak. Because sabihin, charity begins at home. The family that prays together stays together. Pero hindi mangyayari po yun kung hindi tayo nagdadasal. Yung panalangin niya na magtitiyak na talagang nakikinig tayo sa Diyos. Talagang minamahal natin ang Diyos
at talagang minamahal natin ang bawat isa. Bakit? Kasi pag tayo nagdadasal at kung hindi tayo nagmamahalan, mahirap pong magdasal. Mahirap magdasal na magkakasama kayo, sasabihin mo, Lord, kunin mo na tong katabi ko. Nung sinabi ko po yun, nagulat ako. Kasi kailangan mahal mo. Tapos sumagot yung bata. Sabi ng bata, truly. Sabi ng batang 5 years old, truly. Tapos natawa po ako. Sabi ko, ba't ka ako sinabi? Bayabe, nakita ko, may yakap-yakap siyang kapatid niya na special. Doon makita nyo, sa murang edad, alam ng bata kung ano yung pagmamahal. Kasi nandun, yung magulang natin, yung pamilya natin, tinuturuan tayo. Katulad na narinig natin sa unang pagbasa, si Moises parang isang ama na nagsasabi sa bayan ng Israel. Hindi niya pinagmumurat kung anong kawalangyaan ang tinuturo niyang magpatayang kayo. Pag napanonood mo Pilipinas, ang natatandaan mo, pogo, magnanakaw. Si Moises, hindi. Ano sabi niya? Matakot kayo sa Panginoon. Pag-isipin natin, sino nagtuturo sa atin yan? Di ba pamilya din natin? At ba't nila tinuturo sa atin yan? Kasi mahal nila tayo. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Kung wala kang takot sa Diyos, sino pang katatakutan mo? Kaya nga ngayon, nakalulungkot. Makita niyo, may mga tao, walang takot sa Diyos. Kahit bastusin yung dasal, kahit laitin at murahin ang Diyos, walang takot sa Diyos. Kahit patayin yung kanyang kapwa. Tas joke lang. Walang takot sa Diyos. Yan ang unang-una. Magiging matinong tao ka at di ka walang hiya kung may takot ka sa Diyos. At anong ibig sabihin nun? Takot ka na malasin? Takot ka na maparusahan? Hindi. Takot ka na mawalay ka sa Diyos. Ang pinakamalungkot na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao mawalay ka sa Diyos. Aanin mo lahat ang pera at kapangyarihan sa mundo na ito. Di mo madiditbit sa impyerno yung kawalangyaan mo na yan. Kaya ang impyerno pinakamalungkot na lugar kasi wala doon ang Diyos. Dahil hindi yun yung dapat uwian at panahanan natin. Sundin ang lahat ng kanyang utos. Tuntunin at kayo'y mabubuhay. Pag pinakikinggan ko yung mga salita na yan, paulit-ulit lang yun, hahaba ang iyong buhay. At anong kwenta ng buhay, mahaba o maikli? Ang kwenta ay ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya yun lang yung dapat isaloob natin. Ibigin natin ng buong puso, isip at kaluluwa. Seryosohin natin yung kaugnayan natin na yan sa Diyos. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kung nakikita natin ang larawan at wangis ng Diyos ng bawat isa sa atin, yun ang pag-ibig ng Panginoon. Kung kaya mamahalin natin. Kaya alagaan natin yan sa ating puso. Lagi tayong magdasal. Bigyan natin ng oras ang pagsisimba kapag araw ng linggo. At lalong higit, tumbasan natin ng mabuting pamumuhay, ng malasakit, ng pag-ibig, ng katapatan, ng kabutihan, ang puso natin. At pagkaya ng ginagawa natin, hindi mahalaga kung kailan tayo mamamatay. Hindi rin mahalaga kung mawala man yung mga mahal sa buhay natin. Ang mahalaga, sabi nga ni San Pablo, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At ibigin natin ang bawat isa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin.